Alleluia, 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 Alleluia. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasalo, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakaunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanglalamig. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga, at inilalarawan ng naghahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At ngayon ay Friday, and Friday is Quiapo Day, araw ng ating pagdedebosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Ana at San Joaquin, ang mga magulang ni Mama Mary at syempre mga lolo at lola niyang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, usually sa mga magulang nang gagaling o di kaya sa mga lolo at lola nang gagaling yung ating paghuhubog, hindi lang sa buhay natin pero pati sa ating pananampalataya. Marami sa atin, naaalala na nung mga bata pa tayo, tuwing 6:00, nag-i-angelus, o di kaya naman nagro-rosaryo. Marami din sa atin, naaalala natin na yung mga magulang natin, o di kaya naman yung lolo o lola, ay dinadala tayo lagi sa simbahan. Kahit nga minsan, di ba, ayaw natin. Mga kapatid, ganito yung kalagayan ng naging buhay ni Mama Mary sa piling ng kanyang mga magulang, ni Santa Ana at San Joaquin. Konti lang yung alam natin tungkol sa kanila dahil hindi naman naisama sa Biblia yung tungkol sa kanila. Nagkaroon lang tayo ng idea tungkol sa kanilang pangalan na Joaquin at Ana
dahil sa tinatawag na Proto-Evangelium of James. Ibig sabihin, ito yung kasulatan na hindi isinama sa Biblia. Pero ang importante, alam natin na siyempre, nagkaroon ng magulang, ng mabuting magulang si Mama Mary, at sila ang naging daan para magkaroon ng malalim na pananampalataya ang kanilang anak, si Mama Mary. At tayo bilang mga Kristiyano, yung iba sa atin dito, marami sa atin, mga magulang, lolo at lola, isa sa mga responsibilidad natin bilang binyagan ay ipamana, ibigay at ibahagi, lalo na sa pamilya natin, ang salita ng Diyos, ang pananampalataya. Kaya kung nakapunta kayo, di ba, sa binyag, lagi ang sinasabi, ibinibigay, lagi ang sinasabi sa binyag, na ang responsibilidad ng mga magulang, pati ninong at ninang, ay ibigay, ipalaki o palakihin sa pananampalataya yung batang binibinyagan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung kadugtong ng ebanghelyo nung isang araw. Nung isang araw, narinig natin yung talinhaga tungkol sa maghahasik. At ngayon naman, narinig natin yung explanation noon. Kung titignan natin, iba't iba yung klase ng lupa na pinaglaglagan ng mga binhi ayon sa ating Panginoong Jesucristo. At iba't iba yung pinaglaglagan ng mga binhi dahil iba't ibang klase ng tao yung pinararatingan ng salita ng Diyos. So in other words, tayo mga tao, may iba't ibang klase tayo ng pakikinig sa salita ng Diyos. Unang-una, may mga tao na ayaw naman talaga makinig. 'Di ba? May mga tao na ayaw naman talaga makinig. Well, minsan kasi hindi natin napapansin na ang salita ng Diyos hindi lang naman nanggagaling sa pagpapahayag nito sa misa. Ang salita ng Diyos hindi lang din naman nanggagaling sa pagbabasa natin ng Biblia. Dahil ang Diyos ay may iba't ibang paraan para maiparating sa atin ang salita ng Diyos. At minsan, yun ay sa pamamagitan ng ating kapwa. Sabi ko nga kanina, sa magulang, sa lolo't lola, sa ating kapwa, at sa kung kani-kanino pa. Pero minsan, may mga tao na wala naman talagang intensyon na makinig. 'Di ba? May mga taong ganyan, pinagsasabihan na, pinapangaralan na, pero in the first place, ayaw naman talagang makinig. Dahil sarado ang isip, sarado ang puso. Ganon din naman sa salita ng Diyos. Kaya tingnan natin yung sarili natin, no? Kung tayo ngayon nakaupo dito, willing ba talaga tayo makinig? O baka naman bago pa magsalita si Father, talagang sarado na ang isip, sarado na ang puso, wala naman talagang intensyon na makinig. Kaya ang paalala sa atin, unang-una, no? Tignan natin yung sarili natin. Tayo ba ang klase ng nakikinig na hindi naman talaga nakikinig? Pangalawa, may mga tao na nakikinig nga pero sa umpisa lang. 'Di ba? Sa buhay natin, sa totoong buhay natin, maraming mga nauuso. 'Di ba? Maraming mga nauuso. Uso ngayon, bukas wala na. May time na nung nakaraan, usong-uso yung lato-lato. Minsan nga may naririnig pa ako dyan sa labas naglalaro. Pero ngayon, wala na. Lipas na. Parang ganun din minsan tayo pag nakarinig ng salita ng Diyos. Minsan, nasa-struck tayo ng salita ng Diyos, tinatamaan tayo, ay, ang ganda ng sinabi ni Father. Ay, ang ganda nung narinig ko doon sa pagbasa. Ay, ang ganda nung sinabi ni Jesus doon sa Ebanghelyo. Wow! And then pagkatapos, wala na. Hanggang doon na lang. Nakalimutan na. Move on na uli. Kasi minsan, natatouch tayo ng salita ng Diyos, tinatamaan tayo ng salita ng Diyos, pero may kulang.
Ang kulang ay ang magnilay, pag-isipan, at isabuhay ang salita ng Diyos. Kaya minsan, no, maririnig ang salita, maaantig, tapos wala na. Minsan naman, yun yung pangalawa. At pangatlo, meron namang sobrang busy, talagang hindi na makapasok yung salita ng Diyos. 'Di ba? Hindi rin naman tayo ligtas sa ganyan na kahit na nagbibigay tayo ng oras sa simbahan, kahit nagbibigay tayo ng oras sa pananalangin, kahit nagbibigay tayo ng oras sa pakikinig, na sobrang busy natin, hindi na makapasok sa ating isip at puso ang salita ng Diyos. Kasi ang dami-dami nating concern. Pagkapasok natin dito sa simbahan, pag-upo natin, makikinig tayo, pagdating ng homily, tingin na sa relo, pagdating ng homily, tingin na sa labas, pagdating ng wala na. Sobrang daming concern. Diba? Ang dami-dami nating concern minsan, hindi na natin mapabayaan na makapasok ang salita ng Diyos. Kaya tignan natin, sa dami ng beses ng pagsisimba natin, sa dalas ng pagsisimba at pakikinig natin sa salita ng Diyos, at minsan sa pagbabasa natin ng Biblia sa bahay natin, saan na ba tayo nakarating? O ano kayang klase ng nakikinig tayo? Tayo ba yung ayaw makinig? Tayo ba yung nakikinig pero sa umpisa lang? O tayo yung hindi na makapakinig sa sobrang dami ng concern at distraction? Pero merong pang-apat na klase ng nakikinig. Yung nakikinig na bukas ang isip at puso, tinatanggap ang salita ng Diyos, inuunawa at isinasabuhay. At ito yung klase ng pakikinig na hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, dito sa loob ng simbahan, mainit, maraming tao, ang ingay-ingay pa dyan sa labas, may nagtatrabaho, pero hindi dapat maging dahilan ng kahit na ano para hindi tayo makapakinig. Hindi dapat maging dahilan ng kahit na ano para hindi natin matanggap ang salita ng Diyos. Dahil ang mensahe sa atin ng ating Panginoon na ngayon, maging tunay na nakikinig. Ang nakikinig na bukas ang isip, bukas ang puso, tinatanggap ang salita at sinasabuhay ang salita. Hindi lang yung salita na nanggagaling sa simbahan, kundi pati yung mga salita na nanggagaling sa ating kapwa. Amen.